Sa Tondo, Maynila, arestado ang isang lalaki matapos umanong pagsamantalahan ang kanyang textmate na 15 taong gulang lamang. Si Marisol Abdurman, naka-alerto 24. Sa kulungan ng bagsak ng 22 anyos na si Roberto Dulay, matapos siyang ireklamo ng panggagahasa ng 15 anyos na dalagita sa Tondo, Maynila. Sa sinumpaang salaysay ng biktima, sinabi niyang nakilala raw niya si Dulay sa pamamagitan ng text. Matapos ang isang buwang pagiging textmate, nagkita raw sila nitong Lunes. Sa pagkikita nila, akala na itong biktima natin ay magkikita lang sila. Isinakay kaagad siya sa jeep na itong suspect at dinala sa May Kawayan, Bulacan. 2 beses umanong pinagsamantala ng suspect ang dalagita. Una siyang hinalay sa isang damuhan sa May Kawayan. Isinama ni Dulay ang biktima sa kanilang bahay kung saan nangyari muli ang panghahalay. Kinabukasan, inihati ni Dulay ang dalagita sa kanilang bahay sa Tondo. Agad na nagsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang. Kaya gamit ang cellphone ng dalagita, tinawagan nila ang suspect para bumalik sa bahay ng biktima. Pero nag-aabang na sa kanya ang mga opisyal ng barangay kaya siya nadakip. Pang second time na to, pero naging girlfriend daw po niya yung isa. Kinuha muna ng suspect yung loob niya at kusa siyang sumama sa jeep na pag-aakala niya na pupunta lamang sila sa isang malapit na lugar para kumain. Pero mariing itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi raw niya pinilit ang dalagita. So kumayag siya na gawin yun? Opo. Bakit? Kasi mahal na mahal po namin isa't isa eh. Ayaw ko po siya na punta sa bahay para pakilala sa mga magulang ko. And then pagkatapos po nun, pabalik ko na po siya. Nakausap ng GMA News ang pamilya ng biktima pero tumanggi silang humarap sa kamera. Hindi raw nobyo ng kanilang kaanak ang suspect. Napakasakit daw na nangyari, kaya dapat lang napagbayaran ng suspect ang kanya umanong ginawa. Hindi ito unang pagkakataon na may mga napagsasamantalahan dahil sa pakikipag-textmate o di kaya pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng social networking site. Kaya payo ng mga otoridad, mag-iingat at huwag basta-basta maniniwala. Wag na wag silang sasama or makikipag-usap dun sa mga taong hindi nila kakilala. At laging gagabayan ng ating mga anak na minor, lalo na kung babae, na huwag basta-basta aalis ng bahay. Marisol Abdurman, nakatuto 24 oras. Balikan po natin ang ulat kaugnay ng paglubog ng MV Josil 2 sa El Nido sa Palawan. Sa ngayon, hindi pa po matukoy ang pagkakilanlan ng ilan sa mga namatay sa paglubog ng naturang barko. Nakatutok si GMA News stringer Ton Abengoza. Kasama ang GMA News, nagtungo ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, El Nido at DRP Romblon sa 10th Island kaninang umaga para maghanap kung may mga nakaligtas pang pasahero sa lugar. Wala nang nakitang bangkay ng tao ang Coast Guard, pero aabot sa 10 patay na kalabaw ang inanod sa pangpang ng isla. Inahope pa rin natin na ayoko naman kasi magbigay din ng makawalang pag-asa. Para makita kung may mga tao rito o kung may makuha tayong caliber, hanggang dito inikot namin ito. Pero ang nakita lang dito yung kalabaw na patay allegedly galing doon sa ano. Sa pagpapatuloy ng search operation ng Philippine Coast Guard, nasa 8 ang bilang ng mga natagpuang patay sa lumubog na MV Josil 2 sa Palawan kahapon. Nakilalang nasawi ang tripulanteng sila Chief Engineer Severino Elesio, Clearing Officer John Aldrin Atienza at pasaherong si Nita Oyoa. Ang iba, di pa raw matukoy ang pagkakakilanlan. 57 pasahero ang naisalba habang 3 pa raw ang nawawala. Pansamantalang itinigil ang search operation dahil lumaki ang alon dakong 1:00 ng hapon. Kahapon, tulong-tulong itong mga residente ng El Nido, Palawan sa paghatak ng patay na kalabaw papuntang Pampang. Isa lang ito sa mahigit na 60 kalabaw na lulandaw ng passenger cargo vessel. Nakita rin itong bangkay ng lalaki na nakalutang sa laot. Natagpuan ng ilang mangingisda na nakadapat walang buhay. Mula rito sa Palawan, Ton Abengoza, GMA News. Nagdeklara na ang Department of Health ng cholera outbreak sa Catanduanes mula Enero. Umabot na po sa mahigit 1,300 ang apektado doon ng cholera. 8 ang kumpirmadong patay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Nagpapagaling pa sa ospital ang mga musmos na ito na tinamaan ng kolera sa Catanduanes. Ayon sa Department of Health, 8 na ang kumpirmadong patay at umabot na sa 1,370 ang naapektuhan ng kolera mula January 1 hanggang June 13 ng taong ito. Dahil dito, nagdeklara na ng cholera outbreak sa naturang probinsya. Nagdeklara naman ng state of calamity ang lokal na pamahalaan. Sometimes kasi yung cholera, mabilis silang ma-dehydrate. Pero kung ma-rehydrate lang sila kaagad, actually they should not die from cholera. Sa Santo Domingo, Vera, Catanduanes, sinasabing nagmula ang sakit na kolera sa pag-inom ng ilang taga-roon ng tubig mula sa hukay sa tabing ilog. May mga banyo rin kasi malapit sa ilog. Ang kolera ay sanhi ng bakterya na nakukuha sa maduming pagkain o tubig. Nagdudulot ito ng pagsusuka at pagdumi. Usually yan sa tubig na contaminated, lalo na ng waste ng tao o ng hayop. Ang karakteristik ng stool dyan yung parang pinagugasan ng bigas. Madali kang ma-dehydrate, mauubusan ka ng electrolytes. Ang nararamdaman mo nanghihina, na parang may kinukuryente yung laman mo. Ayon sa DOH, dumating na sa Catanduanes ang chlorine, suwero at iba pang pangluna sa dehydration. Namamahagi na rin ang malinis na tubig sa mga residente. Paalala naman ng DOH at ng Philippine Medical Association, kung hindi kayo siguradong malinis ang inyong tubig, pakuluan muna ito. Hugasan ding maigi ang inyong pagkain at siguruhing laging malinis ang inyong kamay. Yung tubig na may pinch of salt o kaya yung sabaw ng buko, may pinch of salt pero walang sugar. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Star-studded ang ikatlong Pinoy Pride Ball sa Makati kagabi, kung saan kinilala ang mga tinaguriang Global Pinoys. Siyempre, hindi mawawala ang pabonggahan sa kasuotan ng mga celebrity. Makichika tayo kay Kata Tibayan. Bukod sa mga socialite na very classy sa kanilang Filipiniana gowns, agaw atensyon ng celebrities na nagpatalbugan sa kanilang evening wear. Kapwa elegante, sina Sheena Halili at Joyce Ching. Lace pattern naman ang motif ng beaded gown ni Pops Fernandez. See-through at may cutouts ang suot ni G. Tonji at Joey Mead. Hindi naman nagpahuli ang mga lalaki na very stylish din. Gawa sa pinya fiber ang barong ni Albert Martinez. Modern naman ang design ng barong ni Enzo Pineda at RJ Ledesma. Matikas naman sa kanilang suit sina Rocco Nasino at Micael Daes. Si Tim Yap, makabagong Rizal raw ang suot. Ako ang Rizal halo-halo. Dahil proud akong lumaki, isinilang dito sa bansang ito. Tila Maria Clara at Crisostomo Ibarra naman ang mag-asawang Juan Migbondok at Valerie. Very regal naman ang dating na mag-asawang Richard at Lucy Torres Gomez. Hindi rin maikakaila ang pagiging modelo ng magkapatid na Vanessa at Daniel Matsunaga na kapwa perfectly poised. Binigyan parangal din sa Pinoy Pride Ball ang 20 binansagang Global Pinoys na nagpamalas ng galing sa kani-kanilang larangan. Ilan sa mga kinilala, ang Broadway actress na si Lea Salonga, ang award-winning directors na sina Brillante Mendoza at Pepe Diokno, Pinoy producer na America's Next Top Model Michael Carandang, ang industrial designer na si Kenneth Cobonpe, at syempre pa, ang world's best boxer at ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Hinangaan din ang bagong koleksyon ng Dubai-based Pinoy fashion designer na si Fern One. Literal na pang head-to-toe glamour ang gold, silver, beige at yellow gowns na puno ng crystals at see-through designs. Kakaiba at madrama ang mga headmask ng mga modelo. Nakilala ang disenyo ni Fern One sa detalyado nitong mga disenyo. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Kampo ni Raymart Santiago at Claudine Barreto, hindi raw nababahala kahit iakyat sa attempted homicide ang demanda sa kanila ni Mon Tulfo. Mamaya na yan sa Chika Minute. Susunod, sa Cebu, 13 taong gulang na bata, isa na umanong karnaper, arestado. Panukala magpaparusa sa mga stalker. Sinusulong na sa Senado. At sa Amerika, lalaking papatawid na bundol ng humaharurot na kotse. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.